Welcome to Two Bottles Podcast. Again, dito naman ang inyong promotor ng kwentuhan na si Uncle D. Ako naman po si Tito Nel, ang inyong mabait na tito na handa kayong tagayan. Alright. And Musta pre? pa 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 pa. Oh, Tap, tap. wala tayong jokes si eh, Eddie eh. it's showtime. Alam mo na kung sino si Jugs. Siyempre, ikaw yun pre. Ay, natin. Sorry. Oh, Brad, Balita, balita. bago tayo magsimula sa pag-uusapan natin ngayon, medyo nababad trip kasi sa nangyari kagabi. Oh, nangyari sa'yo? Alam mo, nahuli ako ng coding kagabi. Nahuli ako Coding saan banda? at 7:55 p.m. So 5 minutes before 5 minutes na lang. matapos ang coding. Pero, Mm. problema kasi doon, Brad, wala naman ako sa kalye na may coding. Nasaan ka ba? Dito lang, malapit Nasaan ka? lang. So, ako kasi, even before, inaalam ko ano yung mga kalye na covered ng coding. So, kaya Mm. malakas ang loob ko na pag aalis ako, alam ko na yung kanyang dadaanan ko. Hindi ako mahuhuli ng coding. Iiwan Oo. ko yung mga particular na kanya na sigurado kong covered. At bago ako umalis kagabi, Okay. dinouble check ko pa. Mm. So, ang nangyari, nahuli ako. Actually, nangyari na traffic light, tapos merong Oo. enforcer sa gitna. So, nakago na, pinara ako ng enforcer. So, the Enforcer, hindi MMDA. enforcer, pre. QC traffic. Mm. So, Okay. ang tanong ko, usually kasi ang MMDA sa may EDSA lang mga nakadestino yan. Hindi naman Mm. bumababa Tama. sa mga ano yan eh, sa ibang kalsada yan eh. Unless may operation sila. So, Meron din iba, pero sobrang dalang. pero usually, di ba, traffic police lang yan, yung local, ano, local traffic police. So, Oo. nangyari, pinara ko. Sabi ko, ba't ako pinara? Mhm. Hindi naman ako bitin. So, kala ko nga Okay. Tapos? hindi ako nahuli. Pero nilapitan niya ako. Ano niya ako? Coding daw ako. So, ang tanong ko, sir, paano po ako Mhm. nag-coding? Hindi naman covered ng coding yung kalsada. Okay. Eh Ano di, masabi mo? syempre, hindi siya ng lisensya. Bigay naman ako ng lisensya ko. Tapos, yung Mhm. ano ko, syempre, makikiusap tayo sa enforcer na Oo, number one yan. at least warning lang. Oo. Pero etong si Kuya, mukhang may ulterior motive sa akin. Mm. Kasi nahuli na ako minsan sa Makati, napakahirap mahuli sa Mhm. pagkaparo sa ng Makati, pagkahingi ng Oo, pre. sulat ticket kagad yun, Brad. Habang Mm. pa ng violation mo, naglilista na kagad sa ticket yun. So, yung huli sa akin na yun, talagang inaano niya sa akin na under daw ng coding yun. Kasi inaano niya ako, titikitan niya ako. Kaya nga akin naman, confident naman kasi ako na nasa tama ako. I mean, inano ko sa kanya, sige sir, tikitan niyo na lang ako. Mali pala ako eh. So, ang ending, Okay. Tapos ko-contest mo na lang. i-contest ko na lang sana. Ang ending, nung inabot Mm. na kami ng alas 8 doon, paso na ang coding, wala na siyang hold sa akin. So, minsan kasi alam mo kung merong mga kikikilan ka lang at ano eh, nahuhuli ka talaga sa mali eh. So, Dinelay tactics mo.
Well, actually, siya yung nagde-delay sa akin. Parang gusto niya ako mag-offer sa kanya eh. Pero hindi ko kasi Nako. ugali yun eh. Hmm, Sa red ano, tape? sa ano nga, nagpapatikit ako eh. DTS, lane Hmm. violation, nagpapatikit ako dun eh. Pero tiningnan ko dito bro, habang nagkikwento ka. Ah, May nga no, pinoportal para yan. lang sa kaalaman ng para sa kaalaman ng ano no, ng mga 16 ibang roads lang ang kasama sa ano. 16 roads. So, yung mga para sa kaalaman ng mga ibang ano no, hindi familiar. Ito lang yung mga kasama dun sa number coding scheme. Yung EDSA, C5, Recto Ave, Quirino Ave, Araneta Ave, C6, Rojas Boulevard, Hmm. Taft, Shaw, Ortigas Ave, Magsaysay Boulevard, Aurora Boulevard, Q Ave, pare Q Ave, Oo. Bonifacio Ave, Rizal Ave, Delpan, at saka Marcos Highway. Sa Del Monte kasi yung Yun lang, kahapon. 16 lang. Nahuli ko sa O, intersection ng Del Monte at Roosevelt. mm, at Roosevelt. Nasa listahan ba Oh, yung dalawa na uh, yun? clearly, wala. Wala dapat. Di ba? Yun yung punto ko, Brad. Wala. So, Pero ang nasa listahan, ikaw, pre. Mukhang, mukhang ikaw yung mukhang ikaw yung gustong pasagutin ng dinner nung ano, ang lesson kasi dito, Brad, tulad nung nakaraan di na ba? pag-usapan natin, di ba? Dapat alam mo yung mga bagay-bagay. Kasi pag hindi mo alam, maiisahan mo Mm, yun. Maaabuso ka eh. Di ba? So, siguro kung ibang ano tama. yon Tama. na kasi aminin natin, ikaw, kita mo, kailangan mo pang ipulap yung tawag dito, kailangan mo pang ipulap yung mga roads kung saan Oh, yung, yung sa portal. Mm. oo, para malaman mo kung saan yung mga under ng coding. Ang ibang ang bumabiyahe, ang alam nila lahat ng kalsada kasama ng code. Mm. Rule of thumb actually, para hindi mo kabisaduhin, Tama, oo nga. lahat ng roads na connected sa EDSA, mag-i-intersect sa EDSA, covered yan. Covered, yes. Lahat halos ng lulusot sa EDSA. Ah, well, Yes, yes. lahat ng main roads. So, yun. Ah, Mm. so, yun lang. Medyo, ano kasi kahapon may balak laming kumain sa labas. Bigla kaming nahuli ng gano'n. So, medyo nakakaumay lang. Ako, Abala pa. Well, 5 minuto lang naman yung kasama sinabi mo, niya. kasama mo ba yung ano, mag-ina mo? Oo. Maswerte Hmm? hindi sa pinagpaga ni Attorney Caris. Ay, hindi ako nagdadrive eh. May cheat code yung isa kapag Okay, okay. pagka siya Hmm. ang nahuhuli, Anong cheat code yan? Turo mo ini-interview eh. naman. Pag siya yung nahuhuli, hindi na nai-interview eh. Nadadaya ako doon pag ako nagpapaliwanag pa eh. So, Hmm. yun. Yun lang naman, kailangan alam mo kung ano yung mga bawal sa hindi. So, yun lang. Ikaw ba? Oo, kasi Ikaw, di ba aabusuhin ka nagmamaneho ka kapag na hindi mo dati alam ah? eh. Hmm. Pamaneho ka, di Last na ba? maneho ko, last na maneho ko September. After nun, Anong, sinoli ko may muna yung mga ganong sasakyan. experience ka ba? Hindi ako madalas mahuli, Brad eh. Nahuhuli One ka pa time, rin. sa pagdadrive pare baka iba Kaya yung nga. nasa isip mo eh. Oo, nandun na tayo. Syempre, sa ibang bagay, nahuhuli rin. Pero, pagdadrive ang topic eh. So, Oh, ano, nahuli pero ano, nahuli ka na ba? Anong usual violation mo? ang usual isang violation lang yung naano ko eh. Nagano ako, U-turn ako sa no U-turn zone. Hmm, So yun. Oh, disregarding napakiusapan ko traffic sign naman lang yan yung ah. mga enforcer. Napakiusapan ko Disregarding naman traffic. yung mga traffic enforcer. Ano yan, tawag dito,
LGU na traffic enforcer yan. LGU, Pag LGU. MMDA kasi, wala. Walang warning sa kanila. Oo, pare. Wala talaga. Agad kasi Wala na-experience ko talaga. yan sa sa may SM North. Di yung nung hindi pa malinaw yung mga lanes doon. Mm. Nagkamali ako ng pwesto ng lane. Dapat pa na diretso ako. Ang layo pala nung ano nila doon para lumabas ka ng lane. Ang layo nung kailangan. Mhm. Layo pa lang Oo. dapat nakalabas ka na. So, bago yung solid white line. So, nasita nila ako doon. Disregarding traffic sign. Pero ang tagal na, no? 5 years ago. Bago pa mag-pandemic yun. Mm. So bago pa yung bus lane nun. So Mm. hindi, kaya wala pa yung traffic light sa may SM North no na kung saan ka pwede mag-U-turn or ano. Walang warning nun. Disregarding traffic sign. Yun na nag-iisang ano ko, bukod doon sa beating the red light ko sa Makati. Yung beating the red light ko naman Oo. sa Makati. Never ako nag-beat. Ano yun? Mm. Tawag dito. Madaling araw kasi. So alam mo na, di ba? Madilim Mhm. paligid. Tapos minsan hindi mo Mm. nakikita sa ulunan mo pag napwesto ka sa ilalim ng traffic light, hindi mo mapapansin agad, di ba? Mhm. Nakita ko sa peripheral ko may Oo. nag-green. So umabante na ako. Okay. Kabilang kanto may Mm. Makati Traffic Police. Nahuli ko sa may Glorieta. Uli. Oo, nahuli ko. So nagtanong ako ngayon. Sabi ko, bakit ganun, sir? Nag-green na. Sabi niya, sir, hindi pa nag-green. Tingnan mo. Lingon ka sa likod mo. Ngayon pala nag-go-go yung mga kasama mo. Sabi ko, ano? So kinabukasan, same time, balik ako doon. Alam mo ano nakadali sa akin, Brad? Mm. Yung, Ano? yung ano, tawag dito, yung parking papasok ng Glorieta na may nakalagay na ano, yung mga occupancy nila. Yung pinaka-LED light Mhm. nila. Nag-ano, no, Okay. nagpa-flash na green. So nag-flash na Kaya green, akala mo go na. oo, puta na, dali ko, no. Yun So, lang. yun Ang lang. tek ah, ang tekniko dyan, bro, kapag nasa harapan ako ng linya, wala akong pakialam sa nasa likod ko eh. Papaunahin ko yung mga katabi ko eh. Pag Hmm. gumaw sila, tsaka ako gago. Mas delikado Wala yun, akong Brad. magagawa yung nasa likod mo eh. Mas delikado yun. Bakit? Eh baka Bakit puro naman? motor yung mga nasa tabi mo. Alam mo namang Ay, hindi. Iba, pag iba. Hindi nakapula ako sila nag-ano sa sa motor. nag-go. Nagmamotor din ako dati, pre. Di ba nga, 4 days bago ko ikasal, nabali yung kamay ko. Oo nga. So, alam ko yung kalokohan ng kalokohan ng mga ibang riders lang, ha? Hindi naman lahat. Hmm. Marami naman tayong kaibigan Kaya, nagmomotor. kaya hindi ako Inaaway din nag-ano. natin sila. Shout out doon sa dalawa Richard. Ah, inaaway ko yung mga nagmomotor na yan, kahit mga kaibigan natin sila. So, Nakakatawa nga yun. nun, pre. Nakakatawa nun, share ko lang, ha. Nung nagmomotor ako dati, naiinis ako sa mga nasa sasakyan. Mga to, dadamo tayo magpasingit. Nung nasa sasakyan naman ako, sabi ko sa mga nasa motor, ba naman itong mga nagmomotor na to, singit ang singit. Kasi hindi ko alam, brad, minsan yung mga So, nagmomotor, pagka sumignal mm, ka sa kanan, dahil either magche-change lane ka, sa, kakanan ka, uunahan ka eh. So, yun yung mahirap maintindihan minsan eh. ano kadalasan niya yung mga ano yan. Yan yung mga bagong nagmomotor. Mga ano kasi, mga throttle happy na ano yan eh, rider. Kaya nga, delikado din yung mga ano nila, yung mga Oo. desisyon nila sa Oh, buhay. speaking of delikado, di ba? Yung nangyari sa Marilaki, Oo, yung Superman, nag-Superman. papunta Hmm. kay, diretso na siya kay San Pedro. Dire-diretso yung lipad niya eh. So, Diretso langit. wala, kailangan mo lang talaga igalang yung ano, yung mga kapwa mo gumagamit ng daan. Totoo. Tapos, So, anyway, at least hindi ka na ano, hindi ka na
Hindi ka nakotongan. Ay, hindi ako nagpapakotong, kuripot ako eh. Speaking of, may naalala ko isa pang naging violation ko. Hmm. Although hindi naman siya beating the red light eksakto. Nakahinto na. So nasa harapan ko kasi container truck. Tapos ang sasakyan ko noon ano pa, yung Mirage na G4. Hmm. So hindi ko nakikita yung nasa harapan ko, yung signal, traffic signal. So dire-diretso siya. Huminto na ano pala, ano siya, habol siya ng yellow signal. Then Hmm. nung pagkita ko pula, huminto na ako pero nakalagpas na yung nguso ng sasakyan. So binalik ko sa loob, sa likod. So yun, Natiitan ka sa nakita ako ng ganon? mga enforcer, pinatabi ako. Munti ka na. At ang ginawa ko, tinawagan ko yung kapatid kong bunso, si Hans. Hindi ko na sasabihin ko saang lugar to ah. So malapit lang doon sa area. So yun, sad to say, humirit yung no, yung mga enforcer na yun. Hindi ko na rin sasabihin kung MMDA o local. So eventually ang bottom line, nanghingi ng pangmeryenda. So hindi ko Ah, maalam ba't nagmamadali yung kapatid ko. Sabi niya, pagsakay niya, kasi pupunta kaming Cavite, pabalik Cavite. hmm. Pagsakay niya, tsaka nung anak at asawa niya, sabi niya, rat, 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 rat. Sabi ko, bakit? Sabi niya, 20 pesos lang yun. So, yung binigay niya pala, binalumbon lang na 20 pesos. Sa ulo. Anyway, Pero na-experience ko na yun na ayun, yung yun lang naman. nanguso sa yellow. Naranasan ko yan sa may ano, Mm. ah, Sa yellow box. sa yellow box. Naranasan ko yan sa may Puresa. Mm, Naalala mo mm, yung pag galing ka ng mm. Garda. Di ba may tulay na mataas doon? Tapos Oo, bulusok ka nun hanggang Puresa, di ba? oo. Bulusok pababa. Oo, Oo, oo. naka-green. Kinapos ako ng preno. Nag-yellow. Ganun din. Mm, Nauso ako sa yellow box. Pero nung nanguso ako sa yellow box, preno ko. Kasi talagang na eh. Magpupula na eh. Hindi lang talaga umabot yung preno ko. Pero nung nakahinto mm. naman ako, wala naman ako nasa likod. So atras ako ng konti. Napitan ako ng enforcer. Oo. Kaya ay tinanong ako Mhm, agad kung anong nangyari. Sabi ko, sir, ang bilis ng pasok. mm. Tinapos ako, nagpalit ako eh. Kung tinuloy ko yun, baka naging beating ako. Kaya inatras ko na lang. So, ano naman to, Ano LGU sabi naman sa'yo? to. Ang LGU ng Manila, usually, hindi sila nang huhuli. Warning lang yung Manila pagka, I'm not sure kung applicable sa taga-iba, pero based on experience kasi pag Manila LGU to Mhm, enforcer ng huli sa akin, warning lang actually. Kahit sa mhm. so maliban na lang dun sa may Chinese dyan, talaga nangungutong yung mga nandun. Eh. So hindi ka makakaligtas Oo, doon. oo. So yun. Yun lang. Ay, nako. Philippine Usapang traffic. traffic tayo dito. Ano ba? Oo nga. Pa tayo pang tanggal umay na topic dyan? Ano Pag ba latest? tanggal umay, kung nabasa mo na yung tungkol sa sikat na couple sa Siargao, Oo nga, parang si trending Andy yan tsaka si ah. Philmar, no? Oo. Oo, mukhang Ano bang, hindi umabot ng Valentine's at naghiwalay. ano bang Ano reason? siya? Actually, hindi ako updated yan. Eh. Ano ang Well, ang sabi, latest dyan? as per mga posts na cryptic post ni Andy Eigenman, medyo may mga red flags na pala dati pa si Philmar. And yung latest, yung kumbaga, yung kung saan nagkaroon ng trend talaga is nagpatattoo daw si Philmar tsaka yung friend niya ng 224 na tattoo. So, sinearch ko, Akala ko, ibig sabihin, nakalagay doon sa mga post, hmm,
Akala ko Ayun. ang may tattoo si couple tattoo nila yun, nung magjowa. Hindi. Ang malupit, couple tattoo ni Philmar tsaka nung kaibigan niya na foreigner din. Pwede naman yun na, forever So, friends. 224 means today, tomorrow, forever. Kaya nga, oh. Pero, syempre, Siyempre, bilang mag-asawa, ay hindi naman okay siguro yun. malay mo, deep friendship lang. Well, yun ang ano, yun ang sinasabi nung friend ni Philmar. Pero as per Andy, yun nga, uh, apparently parang kada mag-uusap nag-aaway si Philmar tsaka si Andy, ang magiging payo daw ng babae maghiwalay na lang kahit alam na nung babae yung side ni Andy. Seryoso ba? So, yun. Mm, Ano? nakakapagtaka doon, pre. Ang lakas pala sa babae ng mga surfer, no? Oo. Alam mo kung bakit? Di ba? Mm. Kasi di tumitingin sa itsura yung mga yun eh. Well, Brad, sa bagay, si Andy, foreigner din pala to, no? imagine mo maghapon ka sa araw. Tingin mo ba yung mata mo nun Mm. makakapag-adjust pa? Madedetermine mo pa kung sino yung gwapo at hindi. Diba? Siyempre, days So, ka ibig na sa sabihin ba, araw kailangan ko dun. nang tumira sa Siargao? So, Pero, nung pumunta ka ako ng Siargao, ang dami talagang magagandang babae doon na ang kasama. Mga foreigner na ang kasama, mga local talaga. alam Na mo hindi ko anong naman tawag inaano, dyan? bro, hindi ko sinasabing gwapo ako, Hmm. Pero iba talaga yung mga kasama nila. Pero mga batak talaga, lalaki ng katawan. Mga surfer talaga. Uy, kasi Lakas sa mga chicks eh. export quality yun, Brad eh. Diba? So, Sa bagay, sa bagay. alam mo na, hindi papasa sa lokal, pero pasadong pasado sa overseas yung mga ganun. So, yun yung mga tawag dito, Oo nga, no? yung mga export quality na itsura. Hindi pa, Export quality or exotic? mahirap kasi i-determine ng exotic eh. Kasi usually pag sinabi mong exotic, medyo rare na yun eh. Mga bayawak na yun eh. Pero, Iguana? oo, exotic yun, di ba? Pero pag sinabi mong export quality, Mhm, may malaki yung variation niyan. So, mas maraming covered yan. mhm, mhm. Di ba? So, doon tayo sa Bagay, sa export bagay. quality. Speaking of, in connection with that, no, may isang sikat na na political vlogger, si Prof. uh, Richard. Sabi nga niya, parang dinebunk niya yung kanta ni Andrew E na humanap ka ng pangit. So, sa panahon kasi ngayon, pare, tama naman. Hindi mo na alam kung sinong loyal sa hindi eh. Wala na sa itsura eh, nasa ugali na eh. Actually, Di alam ba? ko kung bakit ganun yun. Ang ano kasi niyan, ang bentahe ng mga yan, may mga sense of humor yan. Mhm. Imagine mo, Sa bagay. kada tumatawa yung partner nila, di ba? Pag tumawa yan, Mm. nakapikit yan eh. Oh. So the more nilang patatawanin yan. Oh. Para hindi makita. Para hindi, ang tumatatak yung sense of humor, hindi yung superficial lang, di ba? Pwede, pwede. So, ibig sabihin Eh, pala, mga stand-up comedian dyan mukhang malakas din sa chicks, no? malakas sa chicks ng mga stand-up comedian, Brad. Tingnan mo naman ng King of Philippine Comedy, di ba? Si Dolphy. Oh, lahat ng naging Para partner sa nun. mga hindi nakakaalam, sino ba ang King of Philippine Comedy? Yes, Dolphy. Dolphy. Oh. Madaming anak si Idol Pedol. Saka ano, ang mga naging partner ni Dolphy, Well, sa bagay, malakas naman talaga ang dating ng mga komedyante. di ba? Sino pa ba? Marami Tama, tama. actually. Sino pa ba? Tingnan mo si Vice Ganda. Oh. Nadali niya si Ayon.
Diba? Ayun, no? Dati pasayaw-sayaw lang sa Showtime. Ngayon, part na ng Showtime talaga. Tsaka ang tagal na Eh, rin hindi yan, naman di natin ba? din discriminate, no? If it's real love na nakita nila, eh wala tayo Hindi, sa posisyon I mean, para sabihin mali yun. Mhm. yun naging bentahin ni Vice doon na dahil sa sense of humor din. Di ba? Kasi hindi mo naman masabi. I mean, in the first place, hindi naman natin alam kung talagang preference ni Ayon is gano'n or ano. Nagkakilala lang sila. But then again, na-develop sila. Di ba? So, it's a matter of Bagay, tama naman. kung how you look at things. Eh. Hindi naman porke sinabihin natin na, let's Mhm. say, Tama, tama. since si Vice is, ano ba si Vice? Yung one trans si Vice, di ba? Gay lang si Hindi, Vice. hindi. I think gay, oh, gay Mhm. ang identification sa sarili niya. Eh. Tapos si Ayon, as far as I know, before sila nag-ano, is straight. So, traditionally, hindi naman I nag-ano, think so. straight at ano. But then again, ilang years na sila. That's prior pandemic pa, di ba? Tagal na. Oo, Oh, matagal na. Sobrang tagal na. kaya nga. So, Kaya nga mas mahirap na ngayon, pare. Kasi di, hindi ka tulad dati, Uncle D, pagka lalaki ka, ang kalaban mo lalaki. Ngayon kasi hindi mo alam. Kalaban mo na rin, babae. Di ba? Unlike before, pag sinabing tomboy, bading, either nagko-cross-dress sila. Pero ngayon kasi marami ng orientation. Di mo alam, babae rin pala gusto ng babae. oo, pero, So, but then again, medyo complicated na siya. kaya nga, but then again, hindi naman kasi nakaka-discriminate yun. So, kasi for me, Mm-mm. I'm open to those. I mean, their life, their choice yan. Pero, ang problema lang kasi, dun sa Oo, tama na. kanina, yung sabi mo nga, is, ano yun, naka-abangers yung best friend ng ano, ng surfer. I think so. More than a bangers, eh, talagang target niya talaga. Baka naman hena lang yung tattoo nun, bro. So, hindi. Sinearch ko din kasi baka mamaya ang dami ng false news, fake news ngayon eh. Ano talaga eh, tattoo talaga eh. Pero, So, ayun. Sad to say, mukhang end of relationship na sila. actually, may nakita akong post dito ng ano, ng tawag dito, ng isang news outlet. Hmm. Meron daw comment yung, ano ba to? Ito ba yung lalaki, yung Filmar? Ang sabi niya lang is, whatever you read is true. No more hiding because Ah, it only make things filmer harder. lang. So talagang meron nga. Tapos meron pa siyang sinabi, you can all Mhm. call me a cheater and ugly now. So, Pero, meron talaga. oo. So pwede pala siyang tawagin talagang pangit. Kaya pala nag-field day yung mga ano, yung mga siraulo sa men. Kaya pala kinukutya siya kanina. Oo. Medyo busy kasi ako kanina kaya hindi ako Regardless naman ng ano, nakapag-search. pero regardless naman sa Hmm. itsura yan, Brad. Pagka nasa relasyon or it's either ikaw or yung gusto mo nasa relasyon, eh, respeto na lang bilang tao. Kaya, Respeto bilang kaibigan, bilang karelasyon. O kung hindi mo kaya isipin mo, respeto na lang bilang tao. Dahil may masasaktan ka. Yun nga lang, mahirap ng nakalimutan yung kanta eh. Parang honesty is such a lonely word. Ngayon, ang tama, applicable tama. yata talaga is respect. Respect is such a rare word. Pero Yun yung ang tingin binanggit mo kong, ng kanta na yan, hindi ah, yung binanggit mong kanta na yan, Brad, ilang generation yung hindi makaka-relate dyan.
Uy, grabe naman. Brad, hanggang Mga millennial dalawa lang lang. inabot niyan. Mga dalawa lang. Hanggang sa atin lang yan eh. Billy Joel yan eh. Oo, 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 tama, tama. Di ba? Eh, sana mo. Sleep. Oo, di ba? Yun, tama, yan yun. Yan yun, yan yun. Well, sana, maging okay pa sila. Kung hindi man, Malamang eh, hindi na kasi lesson dahil doon learned. sa mga pronouncement ng lalaki na ano, whatever you heard was true, ganyan, ganyan. So, sad. Mm. Mm. Dahil mga post na last convo daw, tapos pagdating sa huli, magpo-promote ng product, walang hiya. Go. Ay, nako. Ay, nako. Kailangan kumita, syempre. So, yun. Ano pa ba? Yun. Yun ang kailangan. Eh, Kailangan. Mm. meron pang ano. Ano sa tingin mo pala yung ano? Puta, puro ano na lang sinabi ko ah. Pero na-gets mo naman, di ba? Naghang na yata. Ayan, ayan, ayan. Okay, okay na. Tawag dito. Ah, Mm. paubos konting oras na lang meron tayo. Pero ano sa tingin mo yung mangyayari sa impeachment natin, Banda? Meron ka bang ano dyan? Mukhang no? Mukhang dinedelay. At yun, Yung, mukhang dinedelay siya. Last na balita ko from speech ni Senator Escudero is hmm, balak proceed on the next no opening of the doon Congress. ang So hindi sinabi ko alam niya. kung pang ilang Congress na natin, no. 20th Congress daw sa ang ano. 20th Congress. So Sino ba yung nag-move ng ano, ng recess? nag-move ng recess, wait lang. Hindi ba si Mr. Tesdaman? Si Hindi Joel ko sure. ba? Tama ba? Joel Villanueva? Joel Oh, Villanueva hindi ko yun, sure, hindi ko sure. si Tess Daman. Hindi ko sure. Oh, siya. Tesdaman siya yun. Siya. Dito. Siya, yun. Alam mo kung bakit ko na banggit na kung siya yung nag-move? Kasi prior do sa pag-move niya, medyo cryptic kasi yung Mm. pag-request niya ng move to recess eh. Parang inano niya na dahil merong provision na pwede naman magpatawag ng special session at any time. Yun yung pinaka-prefix. Yes, oo. Pinredate niya yung pag-move niya ng recess ng ganun eh. So there's a possibility Mhm. na bait lang to na i-delay natin and then magkagulatan lang na biglang merong session. Biglang may session. Pwede, pwede. Pero So, may session man na wala, 'di ba? Ang plano naman ni Vice President Sara the impeached President Sara, Vice President Sara hindi daw a-attend ng no, ng mga session sa Senate kasi Senate yung magsisilbi sa impeachment trial eh. pero hindi So, naman kasi kailangan yun, ng yun yung pitch na umattend eh. Mhm, mhm. Pero yun yung niya, hindi daw siya attend. Hindi naman siya kailangang imbitahin. Dahil hindi naman siya kailangan umattend eh. In the first place eh. So, kapag Yun. ini-impeach kasi ang official, pag nasa Senate na, katulad nung kay ano, if you recall, yung Justice Larco, hindi naman, hindi nga inimbitahan Oh, yun. hindi naman. So, nagdesisyon na lang kagad Sorry, ang sorry. Senate doon. So, kailangang, ano yan, tawag dito, kailangang abangan. So, kung talaga bang Yes. June 2 magre-resume or prior election or after Mhm, mhm. election or talagang we'll never know. Lalo na ganito yung political climate natin ngayon. So, Magulo ngayon kasi oras padiliman laban naglalag ka, ngayon eh. brother. Tapos 'di ba? Yung trial na yan kasi if ever na mapatunayan or sorry, eto, Okay.
Naririnig ba ako ng mga kaibigan natin? Okay lang, okay lang. Ayun. So, yun nga. Kasi um, kung makonvict si ano no si Inday Sara, eh talagang matatanggal siya sa pwesto, and she would not be ano no entitled, or she would lose the right to run into any of the public office sa gobyerno ng Pilipinas. I think meron yatang nilulutong 2028 Inday Sara for president, di ba? So malaking malaking epekto niyan sa Pero alam ko yung, climate ng politics natin. pero alam ko kasi yun ang hinahabol nila, yung hindi na makapag-hold ng power. They're gonna Yes, pass it sa oo. last na nila yan, kumbaga. Tapos, And aside, mm so aside from that, ano pa, may mga nagko-call na, kasi kapag yun nga, na-convict si Sara, tanggal pwesto, then she won't be able to run to any public office. May mga nagsasabi na kung gusto dumapanagot talaga, eh, kasuhan pa as a private individual na, yung mga administrative cases niya. So, para daw pero mapanagot. Eh, mm, anong masasabi mo sa ano, sa magre-represent daw sa kanyang abogado is yung kanyang tatay? di na kaya yun, pare. Masyado nang ano, no? Mahina si ex-President P. Duterte. Uy, anong mahina? Paanong mahina? Linawin mo Mahina na siya. nga. I mean, 80 years old na siya, kung di ako nagkakamali, o more than 80 na. And I don't think nakakayanin pa niya yung pressure sa ano, no? Sa court. It's just my opinion, ha. Kasi baka mamaya maging uh, circus lang yung court niya kung siya yung magiging abogado ng anak niya, no? Baka kasi And I don't mabash think tayo, na ano sinasabi mong na mahina, bro. political strategy. Mahina physically, mahina physically, may wits pa Yan. rin naman si P. Duterte. Pero ako, personal opinion ko lang yun, na mukhang hindi na niya kakayanin yung ano, Oh. yung stress, physical stress and everything na magi-involve doon. Kasi lalo na anak niya yan nandiyan dyan. Tsaka political strategy wise, I don't think it's very ano no, very wise na magre-represent sa kanya is yung tatay niya. Ikaw ba? Alam mo, tingin ko dyan, it's more of, ano yan, last stand, kumbaga. He's just there as a figurehead to rally their troops. But then again, he's not going to Mm, be the one doing the thinking. He will just be there to do the talking, to be the face of the legal team. But anything apart from that, hindi siyang kikilos nun. So, yun lang. So, wala naman tayong iba tama, tama. mako-comment dyan. Siguro sa susunod, pag-usapan lang natin yan. Hintayin natin. Merong Oh, tsaka, more updates pagdating sa mga ganyan. Pero ngayon, hanggang dito hintayin na lang natin yung ano. muna tayo. Diba? So, hanggang dito na lang muna tayo again. Kung Mm, meron kayong napulot dito sa aming kwentuhan, pagkalat nyo, mag-comment kayo, mhm. share nyo sa iba. Again, ito ang inyong Uncle D, ang Yes. pastor. Ito naman si Tito Nel, ang inyong mabait na tanggerong handa kayong tagayan. Hanggang sa muli. Mag ilan man. Kasi muli, paalam. Bye-bye.